Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Nom inin posimus aliquid versus betatim sid pro veritatis, sapagkat para sa katotohanan lamang ang mari namin gawin at hindi laban ng katotohanan. Muli nagbabalik ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko, at sa ating episode na ito ay itatampok natin ngayon ang ayon sa isang mangaral ng Seventh-day Adventist, si Kapaglaong Milmar Flores, na hindi pwede ang pari sa ikapo na yung tithing. Meron siyang isang ano ba ito, yung na-shared ko 6 days ago. So titignan natin to at pakinggan natin to ang kaniyang pamamahayag with regards about tithing sa mamaya matapos ang ating maikling dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. So once again, magandang gabi po sa inyong lahat, at lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa ating live diyan sa may punto por punto, nagsubaybay sa ating live doon at sa ating YouTube channel Lakbay Katoliko. Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood sa ating live. And nga, no, sa ating mga kaparian, si Father Ramil Curong, ng atong Bible Apostolate Catholic Faith Defender Diocesan Director, at kay Reverend Father Darwin Gietgano, at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyway, bibigyan natin tong linaw ang sinabi ni Bisaya ito, but ita-translate natin to sa Tagalog. Magtagalog tayo Itong tithing na sinabi ng isang mangangaral ng Seventh-day Adventist ay walang karapatan ang mga pari na kumuha sa tithing. Walang karapatan ang ating kaparian na kumuha sa tithing. I don't know kung saan niya nakuha ang mga pahayag niya. O yan i-play natin to ang nagawa niyang video. Ikapulo para sa pari. Ang ikapulo para sa pari. Ito, nagrereklamo siya regards about tithing. Alam niyo naman, dito sila nabubuhay sa tithing, ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist at saka yung pastor dito nabubuhayan sa tithing sila nabubuhayan sila dito sa 10%. Kaya kung ano-ano na lang ang patutsada nila sa Katoliko para maakay nila ang mga membro ng Katoliko with regards about this tinatawag natin na tithing. Dito kasi sila kumita ginagawa nilang puhunan ang Biblia. Sabi meron may yung salita ng Diyos ginamit na nila, no?
para pagkakitaan. Minsan pa nga sinabi nila na ang simbahang Katolika, bakit daw tayo panaibinta ng ating mga imahe? Bininta daw natin ang ating mga Diyos, which is mali, di ba? Now, ang itong sa nangyari kay Kapaglaom Milmar Flores, ating pakinggan itong taong to na siya po ay nangaral. Tignan ninyo. Good evening kay Brother Bilward Yupakot, Brother John Ray Paulino, Brother Liri Rodait. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood. Sina Reverend Father Darwin Getgano, magandang gabi sa inyong lahat. Brother Misael Ortiga. Mamaya meron tayong live dito ha, Holy Rosaria. Pagka 5 AM din meron din tayong Divine Mercy Rosary. Good evening kay Juan, pa shout out watching from Panabo City, Davao del Norte. Kay Brother Alvin Bahan, kay Sister Carmelita 7. Ayan ang nangyari po. Ayan. Dito kumita itong mga ibang sikta at itong Seventh-day Adventist. Panoorin at pakinggan natin itong pahayag niya. Nawaro ko doon sa kabinuang ning pagtulunan nila. Kung magwali ang mga Adventista mahitungod sa balaod, moingon dayon sila. Ayar man na sa mga Israelites kaniadto. Pero kung magisgot na gani og tithes, ila dayon pamatud-an og barugan. Ang Hebrews 7:5 nga nagingon, now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people, that is from their fellow Israelites, even though they are also descendants from Abraham. Tanawa ra og unsa ni sila kamaro. Pagbalaod na gani hisgutan, maingon dayon og dili man ta Israelites. Nya kay kanang Merong nag-comment sa atin dito, galit siya. Salita ng Diyos, pinagkikitaan, putang ina mo, gapo. Kinakain mo ang mga bash para viewers mo ba ang ginamit mo sa vlog mo? Hoy, alam niyo, kaya natin ginagawa ito hindi dahil sa pira. Kung mayroon man tayong natanggap sa Facebook, ay para sa mga maintenance natin yan, for load, at para sa mga pag nasira to. Hindi ito ginagawa natin para makabili tayo ng Rapture, yung mga sports car, bahay at lupa. That's another version of story. Ngayon, kinikitaan ninyo ang salita ng Diyos. Kayo yan, dahil dyan nabubuhay ang mga pastor ninyo. Bakit ba? Ang mga pastor ninyo ay mag-officiate ba sila ng worship service pag may walang membro? Di ba hindi? Hindi yan sila mag-officiate ng worship service pag walang membro. Yung mga pare natin ba, mag-officiate ba sila ng mga kahit walang membro? Yes. As far as that's the duty of our priest, no? Rapture na, diri na Rapture. Rapture na lang yung sinabi ko dahil yan sila mahilig Now, tuloy natin tong kanyang sinabi. lang gibasa nga teksto, nagisgot man na sa pangatungdanan sa Israelites mahitungod sa tithes. Imot ko ani. Kay kining mga Levites, Israelites man ni. So ana din ron, basta kwarta, mahimo na dayon silang Israelites. Ang mga naminaw ani nga explanation nga die hard sa ilaha mo na dayon tanawa kaubo. Wa kabantay nga sila dapat muubo ani. By the way, if you will try to read this context, mga kapaglaom, nagisgot ni mahitungod kang Melchizedek nga bisan dili siya pare o lebihanon, nagdawat pud siya og tithes. Dili ni mahitungod sa pare sa Roma. Take note of that. Kung atong basihan ni nga konteksto mga kapaglaom, dili gyud mo pasar ang pare sa RCC diri. Ngano? Unang-una, dili na sila kaliwat sa lebihanon or Israelites. Ikaduha, layo ra gyud pod kaayo.
Kaya ang mga Israelites o mga Libyanon matinumanon sa kasuguan sa Dios. Ang tithes alang kana sa bulhaton si Ginoo. Ug ang dunay katungod nga motipig ni ana wala ng mga katawhan si Ginoo nga mga Israelanhon. Galatians 3:29. Oh. Ay bakit kayo nagkikialam? Hindi naman kayo Australianon. Sabihin nyo na lang, you are Israelite by spirit. Ay, saan nyo nakukuha yan? Hindi naman pala kayo Israelita. Bakit kayo nagkikialam sa mga 10%? Ha? Bakit kayo nagkikialam? Hindi kayo Israelita. Kung sabihin nyo, pare sa Roma. Sino bang pare sa Roma? Oh. Diba? Pag sinabi nating pare sa Roma, mayroon nga pare sa Amerika, may pare sa Roma, may pare sa Pilipinas. Ano ba tinutukoy nyo? Roman? Pag sinabi nating racial, Roman, mayroong mga pare na Roman citizen. Like si San Pablo. Roman citizen man yan. Pare siya. O si Saint Valentine, Roman citizen yan. Pinutulan ng ulo. Oh. Ano bang klaseng pare yan? Nakakatawa to si Juan, si ano, yung... If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Abraham is the father of Isaac, and Isaac is the father of Jacob, and Jacob is the father of the Israelites. In fact, if you read Matthew chapter 1, Jesus' descendants are Israelites. Ug kana tanan nga kaliwatan nagbantay sa mga kasuguan sa Dios. Jesus said, John 15 verse 10, I have kept my Father's commandments. Ang katawan sa Ginoo kaniadto nagbantay gyud sa kasuguan sa Ginoo. Unya ang mga katawhan pud sa Ginoo sa katapusan kapanahonan, sa dili pa mobalik si Jesus, nagbantay usab sa kasuguan sa Dios. Sumala sa Predayag 14:12. Mabitaw nga si Pablo nag-ingon sa Hebrews chapter 8 nga, in the last few days I will put my laws to their mind and write it to their hearts. In other words, Adventist Church is the spiritual Israel in the last days. Mga kaigalaan, Kaya pala, sa usaon ninyo og atake ang mga Adventista, dili gud ninyo masabtan ang mga kasinatian nga among nabatunan sa huwag kayong magsasabi na you are Israelite by spirit dahil wala namang espiritu. Ang sabihin natin walang espiritu na sinabing ako ay Israelite by spirit. Anong nangyari sa inyo? Nauulol kayo eh. Oh, saan ba pag sinabi nating Israelita, diba? Yun po yung mga tao na hinirang ng Diyos. Kayo, hindi kayo hinirang eh. Si Ellen White yung humirang sa inyo eh. Oh. Si Ellen White. So, paanong kasali kayo? Ganito ha. Di ba nag-aral kayo ng Biblia? Bakit kayo panay, depensa pagtaiting na ang pag-uusapan? Ha? Bakit kayo panay, depensa pagtaiting na ang pinag-uusapan? Simpleng rason. Dahil, diyan kayo nabubuhay. Diyan kayo nabubuhay eh. Yeah? Oh. Ngayon, pag sinabi natin na tithing or ikapo, yeah? Diyan sila nabubuhay. Diyan kumuha ng... Kaya si pastor eh, ganun yung tiyan. Oh, kaya yung mga lima nila, yung mga evangelist ba yan? Oh, may sweldo yan. Ha? Mayroon ng sweldo. Depende yan. Kaya nga si Dinmar Santiago eh, ang laki siguro ng offer sa kanya. Lalong-lalo na pag mayroon kang titulong na hawakan galing Katoliko. Now, talking about tithing, ano ang sinabi sa Biblia tungkol sa tithes? Yung ikapo, ito. Basahin natin ang Biblia. Ayan. Basahin natin ang Biblia kung ano ang sinabi sa Biblia. Ayan ha.
Malatias chapter 3 verse 10. Ano ang sinabi dito sa Biblia para alam at malalaman ng mga Sabadista ito, Tres Gs. Ang ating pong binasa ay magandang balita Biblia ito. Ayan, Tres Gs. Ang sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Saan dadalhin? Sa templo. Ano ang dadalhin? Ang ikasampu. At sino ang sinabihan na dalhin ninyo yung term ninyo, yung mga Israelite, mga Judaism, Hudyo ba? Hudyo, salita. Yung hindi po kasali ang lumitaw lamang noong 1844 na mas nauna pa ang yung 1863 na organized na mas nauna pa ngayon Tando Airam. Now, asa naman tong nagputang ina diri nades babaw si Brother Ray Cortez, putang ina daw. Galit siya na sinabi ko na pinagkikitaan nila ang salita ng Diyos. Totoo naman, bakit ka galit? Kumita ba kayo ng 10% pag hindi nyo ginamit ang Biblia? Paanong paraan yan? Sige, magtayo ka ng simbahan mo. Iparehistro mo sa Security Exchange Commission. Tignan mo. Huwag kang gumamit ng Biblia. Kung meron bang maniniwala sa'yo. Straight to the point. Live. Kung meron bang maniniwala sa'yo, di ba ginamit ninyo ang Biblia para magkapira kayo? Gawa po ng simbahang Katolika yan. Ang Biblia. At hindi po yan para pagkikitaan. Hindi po para magkapira ang tao. Sinadya ba yan ng simbahang Katolika na igawa ang Biblia, i-compile ang Biblia para pagkikitaan natin mga Katoliko? Hindi. Of course naman, Brad, mayroon namang Katoliko, Brad, na maraming kita gamit ang mga vlog ninyo with regards about Word of God. Pero para saan ba yung kita na yan? Halimbawa ako, pag kumita ako ng 100,000, halimbawa lang ito, 100,000 kada buwan, aanhin ko naman yung 100,000. Ibibili ko ng lupa yan, ibibili ko ng bahay yan, ibibili ko ng sasakyan yan. Ibibili ko ba yan? Hindi. Ibibigay natin yan sa mga nangangailangan. Corporal work of mercy. Ito, pag nasira to, ito, 3 taon na siguro mahigit ito, di ko na lang ginamit. Inista ko doon kasi nag-upgrade tayo ng mga kuwan dati. Yung cellphone pa yung gamit natin. Ngayon, nung nasira yung sound card natin na malaki, ito yung ginamit natin ulit, reserva. Pag wala tayong pira, saan tayo kukuha ng pambili? Aasa tayo ng mga sponsor, ganon. Alam naman natin na ang mga sponsor naghihirap din sila. Nganong si Bacalares, sir, di man mo toong Catholic nag-compile sa Biblia. Alam niya. Hindi yan lang niya sinabi kasi para ang mga membro niya hindi lumabas. Alam ba ninyo bakit takot si Bacalares makipagdebate? Dahil mayroon siyang protektahan. Anong protektahan? Sweldo. Kapag natalo siya sa debate, kapag tagilid siya sa debate, kaya ang ginawa na lang niya, nagprograma na lang siya na sarili niya, pangutana, pastor, na magtanong ka, papatayin yung mo pag ikaw po sapaw. Paano ka makaribat sa kaniyang programa na ang papel mo ay magtanong ka lang, hindi ka makapagribat sa kanyang sagot, hindi ka makagkuhan. Okay.
So ngayon, sino ba ngayon ang in Bisayan, kinsamay ng wartaan Sabadista o Katoliko? Kamo. Kamo man ang klarong ng wartaan in the first place. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ginamit ninyo ang tawag nito, yung salita ng Diyos, gamit ang Biblia ng Katoliko para kayo kumita. Ngayon, di ba ang sabi sa Malatias 3:10, na dalhin ninyo ang ika-10 sa templo. Question, anong templo ang pwede nating pagdadalhan sa ika-10 sa panahon ngayon? Dahil hindi na tayo kabilang sa mga Israelita. Mismo nga ang mga apostol, ayon sa libro ng Seventh-day Adventist, sila po'y nag-separate na po sa mga Israelita. Ito. Bakit kayo sinabi ninyong kayo Israelite by spirit? Ano ba yan? Tingnan natin yung mismo ang inyong libro. Basahin natin to ang libro ng Seventh-day Adventist kung ang Israelita ba ay yung mga apostol ba ay nananatili pa ba sa mga taga-Israel. Hindi alam at hindi rin na-update ang mga Seventh-day Adventist Church nito. Dapat kayo ma-update. Sabi nyo, you are Israelite by heart, by spirit. Sabi pa ng isang mangangaral nila, ako po ay isang Pinoy. Hindi saludo ko sa iyo dahil Pinoy ka. Pero Hudyo po ang aking yung puso ko. Uy. Ano bang nangyari sa inyo? Ito, hahanapin ko muna yung sinabi sa kanilang libro na the apostle, yung mga apostoles ay nagseparate talaga sila sa sa Israelite. They are separated from the Israelite. So wala na. Paano ba kasi kakapit pa kayo pag sinabi nating by spirit? Sige, granting without admitting by spirit. Bakit itong mga apostoles ay nagseparate? Kung totoong kakapit kayo, huwag kayong magseparate, huwag kayong magseparate. Asa na ba yan? Nalimutan ko. Basta, nasa kanilang Seventh-day Adventist belief. Di ko lang matandaan tong page na ang mga apostoles ay nagseparate na sa mga Israelites. So, kasi hindi na sila bilong doon dahil Kristiyano po sila. Hindi po sila mga Judaism. Hindi po sila mga Judaism na. Ito. Basahin natin to. Pahina 169. Ito ba yan? Yan. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church become an independent organization. You know what is independent organization means? Separate from the nation of Israel. And bakit sinabi ninyo na kayo po ay Israelite by heart, na mismong mga apostoles nag-separate na sila sa Israelite? Straight to the point. Live on the spot. Catholic Faith Defender, Bukidnon Chapter. Pablo Bironggoy, Brad, mayong gabi. Nakita nyo? Now, ngayon, 10% tayo. Saan ba? Dati, diba, sa templo ng Diyos yan, sa Old Testament pa yan. Ngayon, si Kristo po ay nagtayo siya ng kaniyang sariling iglesia. At hindi siya umanib sa Judaism religion. Na sinasabi nila, Peter Pindon, may iglesia na. Kung may iglesia na, bakit nagtayo si Kristo? Hindi nagtayo. Pinatibay lang ni Kristo. Bakit? Sinabi ba? Sinabi ba ni Kristo na ikaw, Pedro, patibayin ko ang iglesyang ito? Abay, mali yan. Ngayon, nagtayo siya. At yung iglesia na yan ay kanya mismong templo. Tayo, ginawa niya tayong templo. Sa paanong paraan? Diba sabi ni San Pablo, we are the temple of
the Lord. Anong paraan? Kasi nagawa ang ating katawanan, tabernacle. Dahil po sa pagkain natin sa Holy Eucharist, pumasok sa ating katawan, kaya nga si Kristo ay naninirahan sa atin. Kaya meron kayong Holy Eucharist. Wala, yung nangyari sa inyo nga parang snack yun Ha? Oh. Wala, di ba? Ngayon, paano kayo magiging templo? Na tama ang sinabi sa Biblia. Ano ang sinabi sa Biblia? Ito, babasahin natin tong footnote ng Levitico 17:3. That is an order to signify a sacrifice. Ang ginamit natin is Holy Bible, Douay version. Ito. That is an order to sacrifice the law of God. Provide sacrifice to be offered in any other places, but at the tabernacle of the temple of the Lord to signify that no sacrifice should be acceptable to God out of His true temple, the one Holy Catholic Apostolic Church. Oh, ang tunay pala na templo ng Diyos is the one Holy Catholic Apostolic Church. Saan ang Seventh-day Adventist? Kayo po ba ay tunay na templo ng Diyos? Hindi ko alam kung anong Diyos ang meron sa inyo. Si San Pablo na nga mismo ang nagsabi. Ano sabi ni San Pablo? Acts chapter 7 verse 48. Wala po ang Diyos naninirahan sa mga bahay na tayo lamang ng tao. Iapat founder niyo Sa apat, wala man lang Hesus Kristo. Oh. Yeah? Acts chapter 17 verse 24. Ang Diyos hindi naninirahan sa mga templo gawa lamang ng tao. Yeah? Tingin ninyo, meron kayong Diyos dyan? Limon Diyos siguro, meron. Yan, paborito ninyo yan di ba? O, Limon Diyos, paborito ninyo yan. Paborito yan ng mga Seventh-day Adventist. Limon Diyos siguro. Now, we have to balance ang templo pala ng Diyos sa New Testament is the Catholic Church because we are the true Church of Christ. So, diyan natin ibibigay yung mga pira, yung alay natin, halad ba? Diha na ito na ihatag. Nakuha. Now, ang 10% sa sa New Testament, si San Pablo nag-ingon, love percent na, dili na pinugos. Kung muhatag ka maayo, o dili okay rapod. That's why, una akong ginabalik-balik. Kung magbigay ka, ayos. Kung hindi ka nagbigay, okay din. Dahil alam ng Diyos ang kung anong meron ka, kung anong wala ka. Alangan naman kasi pipilitin mo, wala kang pira. Now, besides sa 10%, hindi po yan pinipilit. Unlike sa mga pastor na kahit ikaw po ay nagbibinta ng mani, kukunan ka ng 10%. Nagbibinta ka ng saging prito, 10% kagad. Kahit daw bata, kukuliktahan na nila ng 10%. Di ba kayo nahiya? Hindi ba kayo nahiya sa mga pinagagawa ninyo? Ngayon, ito, saan napunta ang mga pirang Katoliko, Brad? For charity yan. Ang mga pare, meron silang tinatawag, hindi sweldo, honorarium. So, pag maliit lang ang honorarium nila, yan lang ang kita nila. Pero kung malaki din naman ang honorarium, yan din ang kita nila. Question, saan ba yan ang honorarium mapupunta sa mga pare, Brad? Di ba ang pare walang asawa? Saan mapupunta? Ibabangko yan ni Father. At ibibili niya na kung ano yung gusto niya. Or, kung gusto niyang
pagpaaral ng mga estudyante, pwede. Meron naman tayong mga student, working student na pare yung naggastos. Di ba? O pwede yan. Na halimbawa, nakabili si father ng sasakyan. Halimbawa lang, motor, or yung mga kotse. Halimbawa lang to. Kapag si father po ay namamatay, Brad, kanino ba yung kotse mapupunta? Sa kanya bang pamilya? Hindi. Meron yan silang mga hagubilin, sulat hagubilin. Kung meron silang mga properties, kanino nila ibibigay? Kung ibibigay nila sa ibang pare, pwede. Sa kanilang last will testament yan, ha? Now, regards about this 10%, saan mapupunta ang 10%? Siyempre, dyan kukunin yung mga gastusin sa simbahan. Renovation, bayad kuryente, bayad sa tubig, bayad sa caretaker, tagaluto, tagalaba. Kasi hindi po libre lahat. Maliban na lang sa mga meron kang yung papel sa loob ng simbahan. Walang bayad yan, walang sweldo yan. Halimbawa, ikaw ay naging lektor, wala ka namang sweldo. Katikista, wala rin. Yung Catholic faith defender, kaya nga kung ano-ano na lang ang diskarte natin dito para tayo ay makapagsuporta sa Lord. So, yung iba mag-monetize, yung iba is para makatulong din sila sa iba, corporal work of mercy. Kaya mayroong mga channel na ginagawa, hindi para maging magagara ang pamumuhay because of that. Hindi naman tayo vlogger na dyan tayo kumita at dyan tayo nabuhay. Dahil kaya naman nating mabuhay kung wala itong vlog natin, okay naman. Ang purpose natin dito, kaya tayo nag-preach through social media, kaya natin ginamit ang social media dahil sa sobrang layo na ninyo, hindi natin maabot. Kaya we have to use social media. O dyan, yung mga 10%, dyan kinuha yung mga gastusin. Question, ang 10% po ng pastor, saan ba yan mapupunta? Sa kamay ni pastor. Siyempre, ganun si pastor, di ba? Alangan na maitapon yan sa labas. O, sa kamay ni pastor, may sweldo. Kaya nga si pastor may sweldo, di ba? O, kaya panay na lang sila atake sa Katoliko, nagbabaka sakaling na ang simbahang Katolika ay lahat ng mga membro ay umanib sa kanilang samahan. Umanib sa kanilang samahan. Kaya panay atake sila sa ating simbahan, ano? Panay atake sila sa ating simbahan. Yeah? Now, what if nakakuha sila ng 1 million, nadagdagan na yung 1 million nila, 2 million na. O halimbawa, kalaking pira yan. Di ba malaking pira? Ngayon, 10%. Halimbawa, sa isang membro, mayroong isang, halimbawa na lang nagtatrabaho sa gobyerno. Ay hindi naman lahat nagtatrabaho sa gobyerno. Yung mga membro ninyo, hindi naman lahat nagtatrabaho. Meron. So, halimbawa siya po ay sumasahod ng 10,000 per month. Now, 10,000 per month. Yung 10,000, ilan ba ang 10% sa 10,000? Ito na lang magkuhan tayo sa calculator kasi bubo pagdating sa math. Yan, sinabi ko na sa inyo, bubo kami pagdating sa math. Bubo ako pagdating. Kaya nga find the value of x, hindi ko matandaan. Ito magkuhan tayo. 50. Dali lang 50,000. Dali lang ito. 10,000
tignan natin to ito. Ang what will be the 10% of 50,000? Ilang percent ito? Multiplied by 10 and divided by both sides and by 10, hence 10% of 5,000 is 50,000 is 5,000. Ngayon 5,000 po sa 50,000, magbigay ka ng 5,000 kada buwan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,000 po kada taon. See? 60,000 po kada taon ang ibibigay mo. Kasi ikaw ay, halimbawa lang ikaw po ay nasa gobyerno, 50,000 kada buwan. Halimbawa lang, sundalo ka. Malaki ang ranggo mo, ikaw po'y kirnil. Sumahod ka ng 50,000. So magbigay ka na, siyempre, magbigay ka ng 5,000 sa isang buwan. So ilan bang buwan ang 1 year? Di ba 12 months? 12. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60,000. See? 60,000 ang maibigay mo sa pastor mo. Mas mataas pa sa sahod mo. Kita nyo? 60,000. Diba? Pira yan. Laking pira to. 60,000. Kada taon, magbigay ka ng 60,000 kay pastor. Kada taon, magbigay ka 60,000. Brad, 1,000 lang po yung kita ko kada buwan. Hindi 100 pesos. 100 pesos. So, 100 pesos, 12, sa isang taon, magkano ba yan? Di meron kang 1,200. So, mas mataas pa sa kita mo ang ibibigay mo kay pastor. Kada taon, magbigay ka ng 60,000. Saan na pupunta ang 60,000 mo? Dito, sa tiyan ni pastor. Nga naman kasi for renovation yan. Renovation nga, hindi nga maganda yung simbahan ninyo. Meron ba kayong tinulungan na naghihirap? Tinulungan ninyo, binigyan ninyo ng pera? Yung ang Corporal Work of Mercy, kita ninyo si G.R. Lumaray? Yung Adventist na liman ba yan? Evangelist, yung panira sa Katoliko? Kahit nga pambayad ng kanyang sariling laptop, wala nga. At wala ring tumulong. Nung siya po ay nagkakasakit, I don't know kung ilan sigurong mga Adventista na, ako na po yung sagot lahat ng mga bill ninyo. Sa Katoliko po, pag ikaw po ay nanghihingi ng tulong, lalong-lalo na pag well-known ka sa social media, at ikaw po ay nangangailangan ng tulong, tutulungan ka. Halimbawa ako mirong, sabi niya, sumatotal mo lahat kung ilan ang magasto sa studio mo. Ako na ang bahala. O yung ganun, di ba? Di ko lang sasabihin yan sa susunod na buwan. Kayo po, pira-pira lang ang habol ninyo, kaya nga, tira kayo ng tira sa Katoliko. Bakit, Brad? Ano bang meron sa Katoliko? Diyan kayo kumuha. The more na maraming membro, the more kayong magkapira ng husto. Ang Katoliko po, kahit wala po kaming membro, kahit wala pong sumamba sa aming gusali, bahay, sambahan, bisag walay membro na, mumisa ang pare. Kaya that is the duty of the priest to celebrate Mass, even walay manimba. Nagmisa manggali si Father, panahon sa COVID nga way masimba. Wala na halad Kaya ang tinuod nga halad, mauman si Kristo. There is
pakapi na lang na. Ha? Kana bang muhatag kag kwarta sa simbahan without any asking return? Dili man na pinugos. O di na pinugos ha. Basig moingon mo nga napugos maguguan na bra, dili na pinugos. That's why ang ginaingon gyud ako na pirmi, dili na siya gitawag na tog pinugos. And besides, kung tan-aw na to ang senaryo sa Biblia, niya sa Hebrehanon 7:5, tama yung binanggit niya sa kaniyang vlog na ang pari po, asan ba yung pastor? Walang sita sa Biblia na may pastor na inatasan or siyang kumuha sa mga 10%. Ha? Wala. Wala kang mababasa sa Biblia na ang mga pastor ay may karapatang kumuha ng 10%. Kaya nga, ulit-ulit na sinabi ko sa inyo, huwag kayong pabudol in terms of money matters. Ha? Huwag kayong pabudol in terms of money matter. Ha? Bakit ko nasabi? Dahil Straight to the point. Live. dahil po kapag tayo ay di ba, pag nabudol ka, patulpo ka pa, reklamo ka pa sa barangay nyo, reklamo ka pa kay mayor, reklamo ka pa kay hippie, nabudol po ko niya, no? Nabudol po ako ni Tarpulano hippie. Pwede mo ba siyang hulihin? Manduruga siya, di ba? Galit ka. Ano na lang kaya kung ikaw po ay mabudol ni pastor? Na in fact, hindi po para kay pastor ang pira na yan. Para po sa simbahan yan. Pastor man yan, Brad. Tunay na pastor yung mga pari. Di doon ka magbigay. Straight to the point. Live. Doon ka magbigay. Di dyan ko kasi wala pa man good ba. Open diri ang Gcash. Okay, rasis. Wag kang pabudol. Di ba? Sabi nila, mirong nabasa si yung mga ngaral ng Sabadista ba? Nabasa niya ang primerong comment yun ako sa akong live, di ba? Ang sa may nakabutang diya. Atong tanahon ragon niya. Sa Bisayaon sa nako niya. Tignan natin to yung live ko. Ito. Andali lang. Di ba sa intro pa lang ng live ko, mayroong nakalagay doon na SinStar to help more money content, di ba yung ganon? Sabi, ba pira pala ang habol ni Gapo. Bakit yung mga ngaralin nyo mayroon din ganon? Ibig bang sabihin, pira din ang habulan? Pira din ang habulan, kaya bakit kayo pag Katolikong may ganon, naiinggit kayo? Bakit kayo naiinggit sa Katoliko? Kayo mainggit, inggitiro kayo lahat na lang, So, manggod usahay bro, kay katong walay tahal nga Katoliko, madani ba? Madani gina nila, kana labinag ka ng mga Katoliko nga walay alamag sa pagtuo, dali kana madani nila. In short, mao gina. So, balansiho na to og tinuod we have to meditate it kung asa gyud pasing masayang ning kwarta na to, delikado pasing masayang ang atong kwarta mga sukintig paminaw, has kang disgrasya hata ni. Straight to the point. Live. On the spot. Komentaryong walang pinanigan, Straight to the point. maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Oras 58 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live, sa ating program. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating YouTube channel, mayroong nag-comment pansinin natin to sila.
Choco Brown Labrador, good evening sir, watching from General Santos City. At si Pretty Marshall, good evening bro Eugene. Mapagpalang gabi po sa lahat ng kalakbay, God bless. Hindi na lang natin lalagyan ng background, ang music background, ang ating Holy Rosary, kasi kanina naglagay ako ng background ay nagcopyright ako sa YouTube, no? Wawa naman. Nining Fernandez, mayong gabi bro Eugene Gapo. Good evening bro from United Arab Emirates. Si Chuck Ryan C. Jose Carion Oliveros, magandang gabi bro Eugene. Kami po ay laging nagkasuporta sa inyo palagi. God bless, isang mapagpalang gabi sa lahat. Okay. At bro, baka kolorom na sila karon, wala sila naka-renew, murag tindahan ba kada tuig renew para dili makolorom. Kada tuig renew para dili makolorom. Di makolorom. Bidoy Barnido, good evening, watching from Quezon City. May Barnido dito sa amin, So, ayan nga yan sinabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo baka tayo po ay mabudol. Baka tayo ay mabudol. Magbasa tayo ng mga komento dito sa atin sa YouTube channel natin. Idi Alabak Naus, ang SDA templo sa mga botboton sa Manidaig o si Piki nga Bulawan, pati makililimos nga membro kolektahan Japon og 10%. Ana gina diha gina padulong. Dili na pangwarta kay biblikal man na amo. Asa may biblikal anang inyo Hatagi ko no kog sita sa Biblia, isa lang kabuok sita sa Biblia nga naagi pastor sa Seventh-day Adventist General Conference nga gisugod pangobra anang niya ang 10%. O asa mo gini? Asa mo gid aning trabaho Na ba mo? Gigamit nimo ang 10%. Kay naa sa Biblia, biblikal bitaw na. Ang pangutana, kamo ba ang dunay katungod anang mukubra? Kamo ba? Kayo ba ang may karapatan dyan na mura na giingon ba nga? Wala mo ilabot anang gitawag og pantawid, ay mo gapil-apil. Ay mo gapil-apil ang nagawa mo ilabot sa pantawid. Komentaryong walang pinanigan, Straight to the point. maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Larong pangwartam ng inyo pangwarta juga ng inyo. Gina na mao. Bueno, wala na tayong sapat na oras kasi kapag ganitong usapin hanggang alas 9 lang po tayo. Shout out bro, Cotabato 7. Mayong gabi from Bukidnon, si Brother Joven Calambro. Cyrus Glenn Pasagit bro. Shout out bro. Si Brother Jimmy Ray Baguud. Gandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya alas 10 mayroon akong live dito, Holy Rosary Bot, YouTube and Facebook natin. Salamat. Just kuan na lang, just comment your mga prayer request para kuan. Okay. So wala na tayong sapat na oras. Hanggang sa susunod na lang muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, at magsasabi po sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating live. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.